Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue sa mga hindi rehistradong online business. Paliwanag ng BIR, maaring suspendihin ang operasyon ng mga ito alinsunod sa regulasyon ng ahensya. Kabilang dito ang mga hindi rehistradong business website, webpage, platform at app. Dagdag pa ng BIR, hindi rin ligtas sa tax evasion case ang mga hindi nagpaparehistro ng kanilang negosyo online. Aminado si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na natatakot siya na idetalye sa publiko ang natatanggap niyang death threat. Sa pagharap niya sa Senado, pilit tinanong ng mga senador ang dating alkalde na pangalanan ng posibleng nasa likod ng pagbabanta sa kanyang buhay. Ayon kay Guo, handa niya raw itong talakayin sa isang executive session. Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, but that answer is unacceptable. As far as Unacceptable, Senyor. Pero parang di ko may committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, nadawat na sa 1,600 ka mga frontliner o health workers sa Zamboanga City ang wala pa nahatag nga health emergency allowance alang kanila. Paygayon sa City Coliseum sa Tetuan, netong Agosto 31 ning tuiga ang payout, din mokabat sa 71 million pesos nga pondo ang na-release. Nalakip kini sa gi-download nga 148 million pesos nga pondo sa Department of Health Region 9 ubos sa last tranche sa unpaid COVID-19 health emergency allowance alang sa 2,117 ka health workers sa Zamboanga City. Samtang nadawat na sa uban pang mga benepisyaryo ang ilang allowance pinaagi sa ilang automated teller machine kon ATM. Sumala sa local government unit sa Zamboanga City nga ang mga benepisyo ang ngayang madawat sa ilang mga facility-based o barangay health worker, pati na mga job order employee nila sa isolation facilities, sanglit ilang gibutang sa risgo ang ilang kinabuhi aron nga makapanirbisyo panahon sa COVID-19 pandemic. Ang paghatag sa Health Emergency Allowance gimando sa Republic Act No. 11712. Wala na'y kinabuhi diyang nakaplagan sa mga mananagat ang naglutaw nga gituuhang bull shark sa may baybayon sa sitio Makaling, Barangay Magdug, Governor Generoso, Davao Oriental, pasado alas 10 sa buntag nitong Setyembre 5. Sumala sa nakakita, wala kini nagtuo nga makaplagan ang ingon ani kadako nga matang sa hayop sa kadagatan. Dali sumala pa kining giguyod sa daplin sa baybayon una nakig-alayon sa otoridad. Giba naman ang anasa 3.5 ka metros ang gitas-on samtang 1.75 meters ang gilap doon sa mong iho o mukabat sa 1,500 kakilo ang gibog ato niini. Sumala sa mga eksperto, agresibo ang kinaiya sa mga bull sharks nga ilado nga usa sa pinakadelikadong klase sa iho sa kadagatan. Huwag mo kadto ang mga nag-unang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang, mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.